May kilala ka bang tao na dating mahirap, ngunit ngayon ay biglang yumaman? Yung dating isang kahig isang tuka, ngunit ngayon ay kaya nang bilhin ang kahit na anong klase ng pagkain? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Simula bata pa lamang ang binatang si Jimmy ay kilala na ito sa pagiging isang masipag. Tinutulungan niya ang kanyang mga magulang sa pagtitinda ng turon tuwing wala siyang pasok sa eskwelahan. Kung minsan naman ay nagtitinda rin ito sa kanilang paaralan nang sa ganon ay magkaroon siya ng sariling pera at ang hindi umasa sa mga ibinibigay na pera ng kanyang nanay at tatay. Ang sipag mo naman talaga, Jimmy. Pero hindi ka ba talaga nahihirapan na pagsabayin ang pagtitinda at ang iyong pag-aaral? Takang tanong ng guro. Hindi po ako nahihirapan, ma'am. Mas mahihirapan po ako kung hindi ko po gagawin ang bagay na to. Mahirap lamang po kasi ang aking pamilya, kaya kahit bata pa po ako, ay kailangan ko na pong magsikap para magkaroon po ako ng sariling baon. Magalang na sagot ng batang si Jimmy. Sa kanilang silid ay si Jimmy lamang ang tanging mahirap, kung minsan ay nararanasan niya ang mapagtawanan. Madilaw na kasi ang kanyang uniforme at ang kanyang sapatos ay halos mabutas na dahil pinagliitan pa ito ng kanyang pinsan. Pero para kay Jimmy ay walang imposible. Mataas ang kanyang mga pangarap at ang gusto niya ay ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga magulang. Lumipas ang mga taon ay hindi naman binigo ng bata ang kanyang nanay at tatay. Noong makagraduate ito sa elementarya ay maraming mga medalya ang natanggap ng bata. Hindi naging hadlang kay Jimmy ang kahirapan at hindi niya napabayaan ang kanyang pag-aaral. Anak, maraming salamat dahil sobrang sipag mong bata. Ang mga katulad mo ay pinagpapala ng Diyos. Tandaan mo anak na isang araw ay magkakaroon ka ng isang magandang buhay. Masayang sabi ng kanyang nanay. Pangarap ko po na maging isang mayaman. Gagawin ko po ang lahat ng bagay upang makatapos po ako sa aking pag-aaral. Magalang na sagot ni Jimmy. Lumipas ang mga taon ay masayang nag-aaral sa high school ang binata. Ipinagpapatuloy pa rin niya ang pagbebenta ng kung ano-ano, matustusan lamang ang kanyang sariling pangangailangan. Ngunit isang araw ay hindi magandang balita ang kanyang natanggap. Isang karpintero kasi ang kanyang tatay at naaksidente ito sa oras ng trabaho. Nahulog ito sa ika-3 palapag at doon pa lamang ay binawian na ito ng buhay. Tay, bakit niyo naman po kami iniwan? Hindi ko pa po napapatunayan sa inyo na kaya ko po na maging isang mayaman. Marami pa po akong mga pangarap para sa inyong dalawa ni nanay. Umiiyak na sabi ni Jimmy. Nang dahil sa pagkawalan ng kanyang ama ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Malapit na sana siyang makatapos sa high school, ngunit nasiraan ng utak ang kanyang ina. Palagi na lamang itong nakatitig ng dahil sa nangyari. Hindi kasi nito matanggap ang nangyari sa kanyang asawa. Lumipas pa ang mga linggo ay muli nang papasok si Jimmy sa kanyang eskwelahan. Nay, aalis na po ako. Nakahanda na po ang pagkain hanggang hapunan. Paalam na Jimmy. Ngunit kahit na isang salita ay hindi sumasagot ang kanyang ina, nakatingin lamang ito sa kanya na para bang punong-puno ng kalungkutan ang mga mata ng matanda. Sunod-sunod na problema na lamang ang dumarating sa kanilang pamilya dahil mag-isa na lamang si Jimmy sa pagdiskarte ng pera. Paano na to? Sino na lang ang mag-aasikaso kay nanay? Kailangan ko ng pera para maibili ko siya ng gamot. Baka isang araw ay hindi na ako makapag-aral. Malungkot na sabi ni Jimmy sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay pinagsikapan ng binata na pag-aralin ng kanyang sarili. Napatigil din siya ng 2 taon dahil naubusan sila ng pera. Ngunit nang siya ay makaipon ay pinilit niyang makabalik sa pag-aaral. Pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho dahil siya na rin ang gumagastos sa lahat ng kanilang mga bayarin sa bahay. Nasa high school pa lamang si Jimmy ngunit nararanasan na agad nito ang mabibigat na mga problema. Lumipas ang 1 linggo ay nakagraduate na naman ang binata, ngunit alam naman ito sa kanyang sarili na hindi na siya makakapag-aral sa kolehiyo. Kailangan na kasi niyang maghanap ng trabaho upang buhayin ang kanyang sarili, pati na rin ang kanyang nanay na may sakit. Isang araw ay kumuha ng lisensya si Jimmy dahil marunong na naman siyang magmaneho ng isang motorsiklo. Palagi kasi siyang pinapahiram ng kanyang kaibigan kaya naisip niya na maging isang delivery boy. Agad namang nakapasok sa trabaho si Jimmy. Kinalimutan na niya ang kanyang mga pangarap
dahil nawala na din naman siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Kailangan ng pag-aalaga at tulong ng kanyang ina. Kung hindi siya magtatrabaho ay wala silang kakainin sa kanilang pangaraw-araw. Inggit na inggit si Jimmy sa kanyang mga dating kaklase. Kung minsan kasi ay nakakasalubong niya ang mga ito sa daan na naglalakad patungo sa eskwelahan. Samantalang siya ay nagpapakahirap, kumita lamang ng maliit na halaga ng pera. Nakakainggit talaga sila. Kung hindi lang sana nawala si tatay, ay nag-aaral pa rin sana ako. Malungkot na sabi ni Jimmy sa kanyang sarili. Lumipas ang isang buwan ay natanggap na niya ang kanyang unang sweldo, ngunit sa isang iglap ay wala ring natira. Ganito ang naging buhay ni Jimmy, ang magtrabaho ng isang kahig isang tuka. Isang araw habang nagda-deliver si Jimmy ng pagkain, ay nakita niya ang isang babae at ito ay kanyang dating kaklase. Simula noon ay halos gabi-gabing nagda-deliver ang binata doon dahil wala na daw silang oras upang magluto ng hapunan. Kumusta ka naman, Alicia? Mabuti ka pa dahil patuloy ka pa rin nag-aaral. Masayang sabi ni Jimmy. Okay lang ako. Sige na, Jimmy. Pasensya ka na pero wala akong oras na makipag-usap sa'yo. Marami pa akong ginagawa. Sagot ni Alicia. Pero hindi masabi ng binata sa dalaga na simula high school pa lamang sila ay may paghanga na siya dito. Maganda kasi si Alicia at halos lahat na ata ng bagay ay nasa dalaga. Lumaki ito sa isang mayamang pamilya na hindi pinoproblema ang pera. Mas lalo pang lumalim ang nararamdaman ni Jimmy. Sa pangaraw-araw kasi ay palagi niya itong nakikita. Nang dahil doon ay mas lalo pang ginanahan ng binata sa kanyang trabaho. Tuwing nakikita niya kasi si Alicia ay para bang nawawala ang kanyang mga isipin at ang kanyang mga problema. Isang araw ay hindi na napigilan ni Jimmy ang kanyang nararamdaman. Ipinagtapat niya ito kay Alicia at nagsabi siya rito kung pwede ba niya itong ligawan. Alicia, may aaminin sana ako sa'yo. Nakakahiya talaga pero huwag ka sanang mabibigla. Nakayukong sabi ng binata. Bakit? Ano ba yun? Nagkamali ka ba sa iyong trabaho? Nagtatakang tanong ni Alicia. Hindi talaga malaman ni Jimmy kung paano niya aaminin ang kanyang nararamdaman, ngunit sa mga oras na to ay nilakasan na niya ang kanyang loob. Alicia kasi, simula high school pa lamang tayo ay may paghanga na ako sa'yo. Gusto ko sanang itanong sa'yo kung pwede ba kitang ligawan, lakas loob na sabi ng binata. Nang dahil doon ay natatawa na lamang si Alicia. Kitang-kita ni Jimmy kung paano siya tiningnan ng babae simula ulo hanggang sa kanyang paa. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo sa akin? Ang taas naman ng pangarap mo, Jimmy. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Hindi ako magkakaroon ng magandang kinabukasan sa'yo. Kaya bakit naman kita papayagan na manligaw sa akin? Natatawang sabi ni Alicia. Pero pangako, pag pinayagan mo kung ligawan kita, ay gagawin ko naman ang lahat ng bagay upang kumita ng pera. Pag gumaling na ang aking ina sa kanyang karamdaman, ay makakakilos na naman ako ng maayos. Paliwanag ni Jimmy. Umalis ka na nga sa harapan ko. Simula ngayon ay sa iba na ako o-order ng pagkain para hindi na kita makita. Nakakadiri ka naman, Jimmy. Pag nakatapos ako sa aking pag-aaral, ay barya na lang ang iyong kinikita kung ikukumpara sa magiging sweldo ko balang araw. Inis na sagot ni Alicia. Halos mapalhod sa kanyang kinatatayuan ng binata nang dahil sa sobrang panliliit. Agad siyang nabastad ng kanyang babaeng hinahangaan. Kaya nang makatapos siya sa kanyang trabaho, ay agad siyang dumiretso pa uwi sa kanilang bahay. Habang nagmamaneho si Jimmy ng kanyang inuupahang motorsiklo, ay bigla niyang nakita ang isang kotse na nakatigil sa isang liblib na lugar. Wala masyadong mga tao ang dumadaan doon, kaya nilapitan ng binata ang sasakyan. Napansin na lamang niya ang isang matandang lalaki na para bang natutulog sa loob ng kotse. Kinatok ni Jimmy ang bintana upang kausapin ang matanda. Tay, gabing-gabi na po. Delikado po dito sa inyong pwesto dahil wala pong katao-tao, sabi ni Jimmy sa natutulog na matanda. Ngunit napansin ng binata na para bang hindi ito nagigising. Nagmulat ito ng kaunti, ngunit para bang nahihirapan itong huminga. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang mga kamay nito, sabay itinuro ang bintana. Para bang sinasabi nito na basagin ni Jimmy ang salamin upang mabuksan ang pintuan. Nang dahil doon ay nagmamadaling kumuha ng bato si Jimmy. Nang mabuksan ng binata ang pintuan ng sasakyan ay tama nga siya sa kanyang inaakala.
Kailangan nga ng tulong ng matandang lalaki at kailangan nito na agad na maisugod sa ospital. Nako, hindi naman ako maalam magmaneho ng sasakyan. Paano na kaya to? Tanong ni Jimmy sa kanyang sarili. Kahit mabigat ang katawan ng matanda ay iniangkas niya ito sa kanyang motorsiklo. Wala kasi talagang mga sasakyan ang dumadaan doon. Itinali na lamang ito ng binata sa kanyang sarili, sabay nagmamadali itong pumunta sa pinakamalapit na ospital. Pwede po bang gamutin niyo siya? Wala po akong pambayad pero nagmamakaawa po ako sa inyo. Nagmamadaling sabi ni Jimmy sa mga doktor. Nagtataka naman ang binata dahil para bang sobrang espesyal na matandang lalaking ito. Nagkagulo ang mga nurse at doktor doon nang makita ang kanyang dinalang pasyente. Bilisan niyo ang mga kilos. Kailangan natin siyang mabigyan ng lunas. Mabuti na lamang at may nakapagdala sa kanya dito. Sige na iho, kami na ang bahala sa kanya at pwede ka nang umalis. Nagmamadaling sabi ng doktor. Sa pag-uwi ni Jimmy sa kanilang bahay ay agad niyang kinamusta ang kanyang nanay. Pasensya na po kung ngayon lang po ako nakauwi. May mahalaga lang po akong ginawa. Paumanhin ng binata sa kanyang ina. Lumipas ang 2 linggo ay walang nagbago sa buhay ni Jimmy. Patuloy pa rin siya sa pagiging isang delivery boy upang mabuhay silang dalawa ng kanyang nanay. 1 linggo pa ang lumipas ay nagising na ang matandang lalaki na tinulungan ng binata. Nasaan ang lalaking tumulong sa akin? Nandito ba siya? Tanong ni Mr. Mendoza. Wala na po siya dito, pero nasa labas po ang inyong mga anak. Sagot ng doktor. Ngunit talagang gustong makita ni Mr. Mendoza ang lalaki na tumulong sa kanya. Nang dahil doon ay pinahanap ito ng mga anak ng matanda. Habang nagde-deliver si Jimmy ay bigla itong hinarang ng isang kotse. Napag-alaman ng binata na gusto daw itong makausap ng matanda na tinulungan niya. Tay, bakit niyo po ako ipinatawag? May kailangan po ba kayo sa akin? Kinakabahang tanong ng binata. Wala naman iho. Pero gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil bibigyan kita ng isang gantimpala. Kung hindi mo ako tinulungan ay baka wala na akong buhay. Masaya rin ang aking mga anak nang dahil sa ginawa mo. Mahinang sabi ng matanda. Lumipas ang 1 buwan ay pinuntahan siya ng mga ito sa kanilang bahay. Nalaman ni Jimmy na hindi pala basta-basta ang natulungan niyang matanda. Sobrang yaman pala nito at isa itong dating CEO sa isang malaking kumpanya. May sakit pala ang nanay mo. Hayaan mo at ipapagamot ko siya. Gusto sana kitang kunin sa trabaho pero nalaman ko na hindi ka pa pala nakakapagtapos sa pag-aaral. Pag-aaralin muna kita. Huwag kang mag-alala, Jimmy. Dahil ako nang bahala sa lahat ng pangailangan nyo. Bibigyan ko rin ng sariling tagapag-alaga ang nanay mo. Nakangiting sabi ni Mr. Mendoza. Nang dahil doon ay nakapag-aaral sa kolehiyo ang binata. Wala silang ginagastos kahit na piso. Lumipas lamang ang 6 na buwan ay gumaling na rin ang kanyang nanay sa karamdaman nito. Sobrang laking pasasalamat talaga ni Jimmy kay Mr. Mendoza, ngunit ang sinabi ng matanda ay siya pa dapat ang magpasalamat sa binata. Isang araw ay nakapagtapos na si Jimmy sa kanyang pag-aaral. Agad itong kinuha sa trabaho ni Mr. Mendoza at naging kaibigan din ito ang mga anak ng matanda. Napagdesisyon na ng magkakapatid na bigyan ng maayos na bahay si Jimmy dahil parang kapatid na rin ang turing nila dito. Gulat na lamang ang binata nang makita nito si Alicia sa kumpanya na kanyang napasukan. Aba Jimmy, paano ka nakapagtrabaho dito? Di ba, hindi ka naman nakapagtapos sa pag-aaral? Nakakatawa naman dahil tinanggap ka nila sa trabaho. Pangmamaliit ni Alicia. Hindi na lamang ito pinansin ni Jimmy dahil matagal na naman niyang kinalimutan ang dalaga. Pero hindi pa pala dito nagtatapos ang lahat dahil gumawa pa ng eksena si Alicia. At bakit niyo naman siya tinanggap sa trabaho? Seryoso ba kayo? Ang isang malaking kumpanya ay tumatanggap ng isang taong katulad niya? Hindi niyo ba alam na isa lamang siyang delivery boy? Tanong ni Alicia sa mga empleyado doon. Ngunit lumipas lamang ang 3 minuto ay nagulat na ang lahat nang pumunta doon ang dating CEO ng kumpanya na si Mr. Mendoza. Kasama nito ang bagong CEO kung saan ay matalik na kaibigan ng matanda. Masaya akong makilala kita, Jimmy. Hindi ko na sana makikita ang aking kaibigan, pero nang dahil sa iyo ay malakas pa siya. Natatawang sabi ng CEO. Sinabi naman ng mga empleyado roon ang sinabi ni Alicia.
Ano? Minamaliit mo si Jimmy? Hindi mo ba alam na nakapagtapos siya sa pag-aaral? At hiniling ko sa aking kaibigan na ilagay agad siya sa mataas na posisyon. Matalino ang binatang ito at kayang-kaya na niya ang trabaho bilang isang manager. Alam ko sa aking sarili na hindi niya ako ipapahiya. Taas noong sabi ni Mr. Mendoza. Nalaman ni Alicia na si Jimmy pala ang kanyang magiging boss. Bagong pasok pa lamang ito sa trabaho ngunit agad na mas mataas ang posisyon kaysa sa kanya. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Alicia nang dahil sa narinig nito. Hiyang-hiya ito kay Jimmy dahil naalala pa niya ang mga masasakit na salita na sinabi niya dati sa binata. Napahiya din ito sa karamihan ng mga tao dahil mismong si Mr. Mendoza ang kanyang nakausap. Ganun po ba? Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko naman po akalain na magiging boss ko po si Jimmy. Nakayukong sabi ni Alicia. At bakit ka sa akin humingi ng paumanhin? Kay Jimmy ka humingi ng pasensya? Sabi ni Mr. Mendoza. Sir Jimmy, pasensya na po kayo. Sana po ay mapatawad niyo ako. Nanlalamot na sabi ni Alicia. Simula noon ay naging maganda na ang buhay ng binata. Napatunayan niya sa kanyang ina na balang araw ay magiging maganda ang kanilang buhay. Hindi man naabutan ng kanyang tatay ang kanyang naging tagumpay, ngunit palagi niya naman itong binibisita sa libingan ng matanda at palagi nitong ikunekwento ang lahat. Simula noon ay si Alicia ang naging sunod-sunuran sa binata. Lahat ng iutos si Jimmy ay kailangan nitong sundin dahil ito ang may hawak sa kanya. Alicia, kalimutan mo na ang nakaraan. Ang isipin na lang natin ay ang ating trabaho. Nakangiting sabi ni Jimmy. Pasensya ka na talaga, patawarin mo ako. Salamat din dahil sa kabila ng lahat ay tinanggap mo pa din ako. Kahit kayang-kaya mo akong paalisin sa aking trabaho. Nahihiyang sagot ni Alicia. Huwag kang magbase sa pera kung magmamahal ka ng isang tao. Ang nagmamahal ay puso at hindi ang bulsa. Matuto kang magtiwala sa iba kahit wala itong may pagmamalaki sa kanyang buhay. Baka isang araw ay hindi mo alam na unti-unti na pala nitong nakakamit ang kanyang tagumpay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Mga kahuanatels, makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nabigyan po kayo nito ng isang magandang aral. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.